Magandang umaga po, bumabati ng may ngiti mga lingkod niyong Conrad, Julie at baby. Pang dental man o physical, pang hayop man o nutrisyon, karamdam ay hangad bigyan ng solusyon. Tune in, nood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes wala tong miss. Tiyak kayo ay mabibless, may libreng load kita kids. Tangali mo'y complete, ngiti mo'y di pilit, impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian. Kasalo mo sa pananghalian. Alright, isang mapagpalang umaga po muli sa inyo po lahat. At ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umiere po para po sa inyo. Nandito na naman po tayo sa panibagong episode po natin mga kapatid. Kaya muli ay nagbabalik ang impormasyong pangkalusugan. At maraming salamat sa lahat ng umaantabay ngayong araw po na ito. At alam po naman, marami na naman po tayong matututunan ngayong umagang ito. Kaya tune in and be a blessing mga kapatid by sharing the link sa mga kaibigan at kamag-anakan po ninyo. Alright? So again, tuloy-tuloy na po tayo mga kapatid para at least marami po tayo mapag-usapan at tuloy-tuloy lang po tayo and share the link lang sa mga natin dyan, kapatiran po natin dyan. Alright, i-welcome ko na po ang aking mga nagagandahang speaker and also co-host for this day. Walang iba kundi sila Doc Julie Castro at Doc Eugene Mendoza. Hello po. Magandang umaga po sa inyo pong dalawa. Magandang umaga po. Magandang umaga. Medyo muna ako kasi parang yung GERD ba? Andito pa. Ay, okay. Sige, sige. Doc Eugene, bati ka muna sa mga live viewers natin dyan. Malusog na umaga po sa inyo pong lahat. Amen. Medyo, nagdadalaga si Ma'am Julie. Sinisino. May GERD daw po siya. May GERD po. Nako. Doc Julie, nako. Lahat na dito may GERD.
So, manood lang po kayo kasi kahit may GERD, si Ma'am Julie, nandito siya. That's right. So, magandang umaga po ulit sa inyo. Pasensya na po, I was absent last week kasi syempre, being a doctor in the family, I was prevailed upon my family na kailangan kong i-monitor po yung very ill kong father. And I praise God kasi it's my prayer na kahit paulit-ulit ko pong sinasabi o sineshare yung salvation, ay very comforting po sa akin. Whatever happens to him anytime, ay alam ko po na magkikita po sila ng mami ko. Man. Yan, alright. So again, maraming salamat, Doc Eugene, no? At ayan, Ma'am Julie, kaya na? Pag hindi niya, Alam niyo ba yung... pag hindi niya haya, mamimigay ulit yan. Magbibigay ulit ng pang-load yan. Sige, isa pa. Hindi yung ano ba, yung maasim, nandito. Oo. Baka kasi mamaya, pag biglang bumawi ng bumati ng Maghahanap. North, biglang lumabas yun. Maghahanap ng matamis yan, kaya mamaya may ice dyan. Oo. Nasaan ba yung mic na yan? Yan siya sabi ko sa inyo eh. And anyway, so binabati ko muna lahat ng mga taga North, South, East, and West corner ng ating simbahan. Mga kapatid, at salamat sa mga manonood natin dyan na naka-tune in. And maganda po yung pag-uusapan po natin ngayon, no? Alam ko, ma'am, na-discussan natin to eh, previously. Tama po ba? Hindi pa? Hindi ko na matandaan eh. Pero maganda mga kapatid kasi mapapaalalahanan tayo ng ganitong klaseng karamdaman. Kaya maganda ma-share nyo po yung link po na ito para at least alam niyo ano yung mga simptomas ng ganitong klaseng karamdaman. Alright? So, ibibigay ko na kay Doc Eugene para at least marami tayong matalakay ngayong araw po na ito at para matapos natin kung aabutin yung yung ating oras ng ating topic for this morning. But again, shoutout ko lang lahat ng mga nanonood po dyan bago tayo magtuloy-tuloy. Shoutout ko lang si Sir Jude Renz Rico. Hello po Sir Jude. At si Mama Normie Barugis. Si? Ano? Okay. Congratulations. Maraming salamat. Sir Jude, nagpapadala ka pala ng stars. Amen. Maraming salamat, Sir Jude. And also kay Ma'am Flor Lee. Ayan, all the way from Agusan del Sur. Yan. Si Ma'am Normie Barugis, kasama namin sa Southeast yan. Wow, amen. At kay Ma'am Rhea Espiritu. Yan, shout out kay Ma'am Rhea Espiritu sa napakasarap nilang, ano ba yun, yung chili. Oo, yung chili sauce or chili paste nila. Sarap talaga. Yun talaga ang chili. Yung iba kasing chili parang nangingiliti lang eh. Oo, ito talaga. Sisipunin ka sa chili na to. Oo. Ma'am Ellen Hermosura, shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Davy Quinones, sa lahat na nag-celebrate ng birthday dyan, happy birthday po. Bago ko po makalimutan, happy birthday po kay Ma'am Josephine Jopenes. Ay, ngayon po, ma'am. Wow, Ngayon. amen. Happy birthday, Ma'am Josephine Happy birthday. Jopenes. Happy birthday po. At Sabi ko nga, maraming magaganda at gwapo sa September. Parang bihira, no? Parang hindi nauubusan ng birthday dyan. Happy birthday din kay Sir Jorald. Kay Sir Jorald Arevalo. Wow, sir. Happy birthday, sir. Nagpa-birthday pala si Sir Akalain mo yung mga Jorald. ganong klaseng tao pala, no? May birthday pala. Ma'am Alma Pasigna-Signa. Shoutout po sa iyo all the way from Cavite. Oh. Ma'am Alma at kay Ma'am Linda Quinones. Ayan. Hello po sa inyo po, ma'am. At kay Ma'am Josephine Negado, ang ating Pudapaw Queen. Hello po sa inyo po, ma'am. Alright, sige, mukhang na-shoutout ko na lahat na nandito. Kaya tuloy-tuloy na po tayo mga kapatid at maganda yung tatalakay natin. It's all about patungkol po sa gallstones. Yan, gallstones ang ating pag-uusapan natin ngayon. Pero mas i-detail po yan ng ating tagapagsalita mamaya-maya lamang po. Alright, so sige po, ibibigay ko na kay Doc Eugene yung discussion for this morning. Magandang umaga po ulit sa inyo pong lahat. Very timely naman itong topic po natin ngayong umaga
Kasi kagabi ay humingi ng prayer request si Ma'am Rose sa Prayer Warriors. Oh. Patungkol po doon sa kanyang pamangkin. At ang ginawa sa kanya ay cholecystectomy. Oh. Ano bang ibig sabihin ng cholecystectomy? Pag chole ay patungkol po sa gallbladder or gallbladder or apdo. Apdo sa Tagalog, di ba? Lithiasis ay merong bato. Kaya lahat ng merong karugtong na lithiasis, ibig sabihin, bato. O kagaya ng kidney stone, nephrolithiasis, may bato sa kidney. Ito, may bato sa gallbladder. Gall. Kaya cholecystectomy. Meron din kayo naririnig na cholecystitis. Hindi, wala pong bato doon, kundi namamaga, inflammation of the gallbladder. So, basta lithiasis po ay, ibig sabihin, may bato. So yung Lithiasis. Cholecystitis ay, di ba sinabi ko po dati, pag may itis or itis ay pamamaga, inflammation. So, namamaga po yung gallbladder po natin. Kagaya ng hepatitis, it concerns the liver. Hepa sa liver, itis o hepatitis, pamamaga ng liver. Inflammation of the liver. Tama. Alright. So again, mamaya mga kapatid ay tune in po kayo dyan dahil aalamin natin ano ba yung mga simptomas, ano yung mga sanhi, ano yung mga dapat nating iwasan kapag tayo ay meron ng ganito or na-diagnose na kayo ng ganitong klaseng karamdaman. No? Kasi minsan yung iba ay baka may iniinda na dyan ng mga simptomas at hindi natin gaanong pinapansin. At tatanong natin kay Doc Eugene mamaya kung kapag hindi pa pinansin natin yung mga ganong klaseng simptomas, ano yung pwedeng kahinatnan ng isang pasyente? No, pag sila ay in-ignore nila yung ganong klaseng simptomas. Alright? So, tuloy-tuloy po tayo. So, if you have any questions, mga kapatid, ay ilagay nyo lamang dyan sa ating comment section box para at least masagot po natin yan on the spot. Alright? Sige po. Bakit ganun? Pwede bang ano? Sir Alfonso, bakit parang ganun yung picture natin? Parang nagdo-double. Oo. Ay, sa screen. No, hindi sa akin eh. Malinaw sa akin. Oo, ma'am. Tingin ko sa TV. Kasi malinaw sa akin dito. Oo. Sige. Dito na lang. Sa kanila kaya malinaw? Malinaw, ma'am. Sa- Ganyan din po, Sa ma'am. mga nanonood, malinaw po ba sa inyo? Okay. Pag sinabing gallstones, gallbladder stones, di ba? Or cholecystectomy are hardened. Siguro mas maganda kung aralin natin yung kanyang anatomy. Na-imagine niyo po yon, yung liver. Sana mas maganda ko ano. Pwede ka pupunta doon, ma'am. Kung gusto mo. Sa kanila kung gano'n din nakita na panin nila. Kaya naman, ma'am. Kita naman. Medyo maayos-ayos naman pag sa cellphone. Kasi maganda na pag-aralan natin yung anatomy muna. Ano bang kinalaman o ano bang ginagawa ng apdo sa ating katawan? Asan siya located? Di ba? Kung ma-imagine niyo po yung liver, nasa ilalim. So, kung kapakapain natin yung... Kasi, pag nagpa-examine po kayo sa doktor at meron po kayo nararamdaman anywhere in the abdomen, yung palpation na ginagawa po ng doktor, kapakapain po niya yan. So, kahit na namamaga yung ating abdo, hindi niya makapa kasi nasa ilalim ng liver. Nasa ilalim, nandun din yung dulo ng stomach na malapit po sa duodenum at saka sa pancreas. Kasi po, ang gamit po ng gallbladder, although you can live without your gallbladder. Pero ang gallbladder po kasi, siya yung imbakan ng bile, storage, at siya rin po ang maglalabas kung kailangan ng katawan natin. Kasi yung bile ay nakakatulong po sa pag-digest ng ating kinakain. So,
pagka kumakain tayo at ongoing yung digestion yung ating pagkain, dun siya magre-release ng bile na ginagawa ng liver natin. Kapag kailangan maglalabas siya or sumobra ay mag-iimbak siya. Yun ang gamit niya. So, sana makuha niyo ako. Kung kayo po ay nakakakita na ng, siguro, almost everybody, ma-imagine niyo po yung apdo ng manok, apdo ng baboy, or apdo ng, kung ano yung, siyempre mas malalaki sa mga baka. Pero, ang madalas niyong makita ay yung apdo ng manok. So, nandun po siya sa loob ng liver. Napakaliit po nito, pero kahit na maliit, pagka sobrang pamamaga nito, ay pumuputok din po siya. Nakuha niyo po? There are circumstances na siya po ay pumuputok at talagang emergency po ito. So, ma-imagine nyo na po yung apdo ng tao, syempre mas malaki kaysa apdo ng manok. Ma-imagine nyo po yon. So, mas malaki kaysa yung apdo ng manok. Maganda kung ma-appreciate nyo po yon. Ano yung, di ba pag sinabi nilang apdo, mapait yung lasa? Ginagamit yan sa, di ba? Kinukuha yung apdo, laman ng apdo, ihahalo sa pinapaitan. Yes. Kaya tinawag na pinapaitan. Yun ang tama. Hindi yung sinasabi ginagawa ng mga, yung bubuksan nila yung laman ng bituka at pipigain yung, Mali. yung damo. Hindi pa naman nagiging dumi yon kasi nasa loob pa ng stomach yon. Hindi pa siya nadadigest yung kinain ng baka if ever. Pero yung apdo, doon nila ginukuha yung pampapait sa pinapaitan. Kasi pag tinikman mo ito, mapait talaga siya. Bitter po siya. Mayroong medyo segue natin. Pero para lang ma-familiarize po kayo. Kasi yung apdo, meron po siyang sariling duct. Yung liver po natin, may sarili din po siyang duct. Hepatic duct, gallbladder duct. Magdudugtong po sila sa common bile duct. Di ko kasi makita dyan. Ito, ma'am. Yan. Ito. Teka lang, magsalamin. Yan, ako. Ayun. Magdudugtong po sila doon sa common bile duct. Kasi papunta po doon sa duodenum. Kasi tutulong po siya sa pagda-digest at pag-absorb yung bile. Meron din pong manggagaling na enzymes galing po sa pancreatic duct. So, tatlo yung pinanggagalingan po niyan. Pag tinanggal yung gallbladder natin, wala nang storage or release. Na-imagine nyo po yon. Yung appendix kasi, literally ay wala naman siya talagang ang function sa ating katawan, rudiment lang po yon. Pero itong gallbladder nga, sabi ko nga po, ay storage at saka release ng bile. Tapos yung bile, ma'am, tumutulong pang-digest. Yes. Yun kasi yun eh. So, unlike nung appendix, wala siya. talaga. Hindi Wala. siya pwede mag-store ng kung ano-ano. Wala. Kasi Oo. maliit. Wala siyang duct na... Pero ma'am, nabanggit nyo kasi kanina, we can live na walang gallbladder. Gallbladder. Oo. Ayun, oo. Pero sa kanan natin pag-uusapan, what happens pag wala na kayong Yun, apdo? tama. Kasi baka umaba na yung usapin natin. Yun. Pag ano. So, itong mga binabanggit nyo po kanina, ma'am, na mga hepatic duct, cystic duct, and yung mga common bile duct and pancreatic duct, siya yung mga daanan papunta dun sa mga iba't ibang mga parts din natin, ma'am. Tama Hindi, po ba? papunta sila sa duodenum. Papunta sila. Kasi, di ba, pag sinabi natin gastrointestinal system, kasama po yung liver, yung pancreas, yung apdo, at saka stomach, at saka intestine. Yun po yung GIT system natin. So, pagka pumunta ka sa espesyalista, gastroenterologist ang tawag doon, yun, titignan niya yung liver mo, yung apdo mo, pancreas, spleen, ano pa ba, stomach, at saka small and large intestine mo. Yun ang kanyang
concern. Yung kanyang specialty yan, ay yun po yung concern po niya. Kaya pag pumunta ka, alam kagad ng gastroenterologist kung anong gagawin sa'yo. Ayun, oo. Kaya, So, ine-explain ko lang po kasi kung pupunta kayo sa mga subspecialist, yung gastroenterologist po ang hahanapin nyo kung it concerns yung, sinabi ko, liver, yung abdo, yung pancreas, yung spleen, yung stomach, small and large intestine. Kasi iba naman po ang concern ng para sa lungs, para sa puso, ganun po. O para sa kidney, para sa pantog, kanya-kanya pong subspecialty yan. Okay? Yeah. O, sige. So, babasahin ko lang po, gallstones are hardened collections of bile materials that develop in your gallbladder. O, di ba? Sabi ko kanina, gallstones or cholelithiasis, they can be as small as a grain of sand or as big as a ping pong ball. uy, grabe. So, laki na may yun, imagine nyo po yon yung abdo na maliit naman, talagang ma-overstretch siya. Kung lumaki na siya as ping pong ball. Can you imagine kung gaano kalaki yung ping pong ball? Laki nun. Kasi laki ng, ano ba yung prutas? Lanzones. Bayabas. Ayun, lanzones. Parang lanzones na yun pwede, eh. lanzones. Ma-imagine yon kasi kung di naman kayo naglalaro ng ping-pong ball, baka hindi nyo ma-imagine. Pero tama, yung lanzones. Pero ito ay hindi kagaya ng lanzones na malambot. Pag sinabi mong bato, matigas po siya. Okay? Matigas po siya. Most don't cause any problems, but they can cause problems if they get loose and travel into the bile ducts. Yun. Makikita nila kung ipopoint ko. Opo, makikita po nila. Dito. Ay, hindi ma'am, doon. Doon tayo, yan. Sabi, they can cause any problems, but that can cause problems if they get loose. Kasi kung maliliit, ito kasi nagko-contract din. May spasm. May spasm Pero kung pala yan. ma-imagine nyo, small as a grain of sand, buhangin. Opo. Kung magko-contract po siya, pwedeng papasok po dito. Ito maluwag. 'Di ba? Meron pa ngang stricture dyan eh. Pag dumaan ito, magagasgas yan, mag-spasm lalo, masakit. Kahit maliit, kung nag-travels po siya, it can cause pain. Pero kung malaki na siya, hindi na siya makakapasok dyan eh. Pero kahit na hindi siya po dadaan dito, pagka dito sa bukana, ayan ma-imagine nyo yan, napakasakit yan. Mararamdaman ng pasyente po yan. Meron din, depende na po meron po silang criteria kung kailan tatanggalin po yung abdo ninyo. Kasi kung mga grain of sand naman, meron po silang pinapainom ng mga drugs para matunaw yan. Pero kung malalaki ng kagaya ng ping-pong ball, talagang magsasakit din yan kasi ito, di ba sabi ko, storage ng bile or magsisikrit siya. Siyempre, mag-i-imbak, pero pag kailangan, maglalabas siya. Paano kung yung bato ay mobile, gumagalaw or palipat-lipat, magre-release siya ng bile o gagalaw din siya, magbablock dyan, mamamaga yung abdo natin. So, dito yung nagkukos ng symptoms. Pag namaga po siya, mararamdaman ng pasyente po yan. Pero kung dyan yung bato na malaki, hindi naman gumagalaw, minsan asymptomatic yung pasyente. Minsan hindi nila nararamdaman, malaki na pala yung bato. Pero ganyan din po yung nangyayari, yung bato na galing sa kidney, na kung maliit, pwede po siyang mag-travel sa ureter, yun ang makasakit. Kasi magagasgas kung saan siya pupunta. Sabi ko nga po, ay yung sandy, di ba? Opo. Magagasgas po sa saan niyang dadaanan. Ayun. But they can, the condition of having gallstones is cholelithiasis na. Okay? Alright. So, ganun pala yung doc, no? Like, yung sinasabi nyo kanina na... Ayun, maganda yung dito sa picture, Oo nga eh. Yung kung nangyari sa TV natin. Anyway, so
So, ganun nga, Doc, tawag nito, like for example, malaki, nandito lang siya. Nandun lang siya sa pinaka-gallbladder natin. Tapos, ano yung mga tendency, Doc, na pwede siyang gumalaw-galaw? Or... Pagka kumakain tayong lalo na yung mga matataba, Nako, ayan na. ayun, magko-contract. So, kasi kailangan niya mag-release nga ng bile. So, syempre, naaalog siya. Di masakit, mararamdaman ng pasyente. Pero, depende pa rin po sa mga pasyente. Kasi meron naman niyang hindi niya papansinin. Meron din naman maliit pa yan, pero nararamdaman po niya. So, individual tolerance ng pasyente. Minsan, pagka whole abdominal ultrasound, Yeah, po. ay yung incidental finding. Incidental finding po. So, ito ma'am, may tanong din po ako. So, tayo ma'am, normal ba sa lahat ng tao na may gallstones? Ay, hindi. Hindi po. Hindi. So, hindi siya nagfo-form talaga Yung mamaya siguro sa discussions, makikita natin kung bakit. Ayan, O yan, sige po. gallstones are usually made up of cholesterol or bilirubin that collect at the bottom of your gallbladder until they harden into stones. Yung bilirubin kasi, yun yung manggagaling sa liver, di ba? I-imbak niya doon. Pero, sabi nga niya, pagka marami ng cholesterol at bilirubin, naninigas din siya. So, magiging bato. Di ba? Ang precursor nitong cholelithiasis yung sinasabi nilang or yung biliary sludge. Yun precursor po ng gallbladder stone. Siguro kung na-discuss ko muna yung biliary sludge. Pero usually po ito ay yung precipitates or aggregation or collection po ng cholesterol na unti-unti pong maninigas at makukolekt yung lumalaki hanggang sa maging stone po siya. Kaya kung makakakita po kayo ng diagnosis sa ultrasound na biliary sludge, yun po yung precursor or magiging cholelithiasis in the future. Kumbaga, ano ganon. yun? Yung paano nag-umpisa. Oo. May kita yun agad sa ultrasound. Yun. CT scan pala. Sa Okay. ultrasound kasi hindi. Sa abdominal, whole abdominal CT scan, makikita po yon. Pero itong stones ay makikita talaga sa whole abdominal ultrasound. Makikita po nila ito. Alright. So, kaya makikita rin. Siguro ma'am, ito lang, ano ko lang din naman. Kapag nagpa-CBC, mataas ang cholesterol ni ano? Hindi, blood chem. Sa blood chem pala, sorry. Sa blood chem, mataas ang cholesterol ng pasyenteng may gallstones. Gallstones. Oo, Usually. Kasi cholesterol deposits nga po yan. Yun. Pero hindi lahat. Hindi naman lahat. Hindi lahat ng merong mataas ang kolesterol ay may gallstones. gallstones. Ayun. Kasi nga po, depende sa tao kung paano niya i-secrete or i-excrete yung sobrang kolesterol. Kasi ang magtatrabaho talaga dyan ay yung liver. Alright. Sige. Kasi maganda kasi mapag bulay-bulayan mga kapatid. Kasi kumakain talaga tayo na may mga kolesterol, di ba? Kolesterol. So, ang pinakano dyan is, yun nga, kaya nga natanong ko yung kanina, kung lahat ba tayo ay nagkakaroon ng gallstones. Kasi lahat tayo kumakain ng kolesterol. So, ibig sabihin lang nun, may problema sa metabolize ng kolesterol. Yun. Kaya yung liver po ang concern dito. Yun. Kasi metabolism ay doon sa liver nangyayari. Yan. Nako, mga Okay. kapatid. Alright, sige. Anyway, so I hope mga kapatid nakukuha niyo po yung discussion ni Doc Eugene dito. Sige po, Doc Eugene. They grow gradually as bile continues to wash over them and they collect extra materials. Siyempre, pagka meron na pong pinag-umpisahan, dadaan-daanan nung maliit na stone na yon, siyempre, parang sumasabit at lumalaki. Yung materials na yon, sumasabihan, lumalaki, ganon. Actually, it's the smaller stones that are more likely to cause trouble. Di ba sabi ko kanina, kasi madali silang
gumalaw. Gumala. Gumala. That's because smaller stones can travel while bigger ones tend to stay put. Kasi malaki na siya. Hindi na siya gumagalaw. Kahit nag-spasm yan, hindi na mamumove. Pero yung maliliit ay pwedeng lilipat ng lugar na magkukos pa lalo ng spasm at lalo mararamdaman ng pasyente. Gallstones that travel may get stuck somewhere and create a blockage. Yun. Pagka, doon sa sabi ko kanina, dito, ay nakarating na yung maliit na stone doon sa bukana, tapos nadagdagan pa ng isa hanggang sa dumami na sila ng dumami, ay nag-stuck na, hindi na makalabas yung bile doon, yun, magkukos na talaga ng sakit or magkukos na po ng symptoms doon sa pasyente na minsan sa sobrang sakit, they may cause nausea and vomiting na hindi nila ma-explain kung saan nanggagaling yun. O, yun. Kaya lang, sige, mamaya siguro nandyan din. Symptoms. Gallstones may cause no signs or symptoms. Diba sabi ko kanina, if a gallstone lodges in a duct and causes a blockage, yun. Pagka gumalaw sila tapos tumigil sa isang lugar na magkukos na ito ng blockage, the resulting signs and symptoms may include, ito na po, sudden and rapidly intensifying pain in the upper right portion of the abdomen. Upper right portion of the abdomen. So, tatanungin ng doktor sa inyo, saan ang masakit? Ito, pinatuturo nga po ng isang daliri. Hindi pwedeng dito po, hindi. Sabi ng doktor, iduro mo ng isang daliri saan yung masakit. So, ituturo niya mismo kung saan yon. Sudden and rapidly intensifying pain in the center of your abdomen, just below your breastbone. Yung iba kasi nasa right ang ituturo nila. Yung iba naman dito, sumisiksik dito, breastbone. Diba? Breastbone, yung ating ano. So, back pain between your shoulder blades. Dito, referred pain na po, papunta sa likod. Pag sinabi nating blades, yan, dalawang maabot doon. Clavicle. O, yun. Yun masakit na yun, sobra na yung masakit. Talagang pag sinabi niyang doon na nakakarating, napakasakit. Or pain in your right shoulder. Of course, yung liver mo kasi nasa loob yung abdo, nasa right siya. So, more on the right. Sa sobrang sakit yan, it can cause nausea and vomiting. Yeah. Your bile contains too much cholesterol. Di ba? Normally, your bile contains enough chemicals to dissolve the cholesterol excreted by your liver. Di ba? Sabi niya yung liver, ilalabas niya, pero minsan hindi kayang i-dissolve. But if your liver excretes more cholesterol than your bile can dissolve, kasi yung bile ang magdi-dissolve, the excess cholesterol may form into crystals and eventually into stones. Kaya nga sabi nila, huwag kayong masyadong kumain ng maraming cholesterol, low fat, low salt, low cholesterol, sinasabi palagi, lalo kung meron na kayong karamdaman patungkol po sa liver. Kasi yung bile hindi na niya kayang i-dissolve yung excess cholesterol. So yung cholesterol maiimbak po sa loob ng abdo nyo. Magiging stone na po siya. Kumbaga Hindi lang po kasi yung cholesterol hindi lang po doon naiimbak, pati rin sa lumen or yung blood vessels natin, doon po sila naiimbak, kaya lumiliit yung daluyan ng dugo. Kaya nakakakos ng stroke sa mga ibang tao. Dito, dahil sobrang cholesterol, hindi na kayang i-dissolve yung cholesterol, dumadami siya. Naiimbak siya. Okay? Grabe, no? Parang yung mga bola na yon or kasi laki ng golf ball, ganun nakadaming cholesterol. Cholesterol yun. Na, Mayaman siya. oo. Mayaman siya sa cholesterol. Akalain Okay mo lang yun. sana na pag lumabas, pwede mong Ibenta. ibenta. Ikilo yung mga yon, no? Para, sige, mag-produce ka ulit ng stone. Ganon yun. Your bile contains too much bilirubin. Bilirubin is a chemical that's produced when your body breaks down red blood cells. Kaya nga,
Kung may sakit kayo sa liver, di ba naninilaw? Naninilaw sila kasi Opo. hindi na nila kayang i-metabolize yung bilirubin. So, napupunta na po sa dugo natin. Yun ang nagkukos ng yellowish color ng tao or jaundice na po yon. Kasi hindi na kayang yung red blood cells natin. So, kung naninilaw na yung pasyente, may problema na talaga sa liver. Certain conditions cause your liver to make too much bilirubin, including liver cirrhosis, biliary tract infections, and certain blood disorders. Yung biliary tract infections kasi, ibig sabihin, manggagaling sa liver, sa abdo, at saka sa pancreas, yan na yung kasama na po doon. The excess bilirubin contributes to gallstone formation. Yun. Paulit-ulit, pagka sumobra na rin po yung cholesterol and yung bilirubin, magkakampi sila, magpo-form sila ng gallstone. Yun. Sana na kukuha nyo po. Magtanong lang po kayo kung hindi nyo maintindihan po. Your gallbladder doesn't empty correctly. If your gallbladder doesn't empty completely or often enough, bile may become very concentrated, contributing to the formation of gallstones. Siyempre, kung meron ng problema yung gallbladder nyo, hindi niya kayang i-empty, lalo na kung merong blockage po doon. Mhm. Or dahil po sa meron na siyang dinadalang stone, matigas po yun, hindi naman magaan. Oh, ma-imagine nyo po yun. So, nagkukos talaga ng burden doon sa abdo. So, kung ito yung nagko-contribute, bakit hindi niya ma-empty correctly yung bile and cholesterol na napunta sa kanya? Ayun. Right. Types of gallstones. Cholesterol gallstones, the most common type of gallstone, called a cholesterol gallstone, often appears yellow in color. Siguro, nakakatuwa kasi pinicturean ni Sister Rose yung nakuha dun sa pamangkin niya at maraming nagtanong. Yellow talaga ang kulay ng cholesterol. So, this is the most common type of gallstone. May nakuha po dun sa kanyang pamangkin. Nakakatuwa, nag-comment pa si Sister Nelia, nakalagay sa plato, parang pagkain. Yellow ka talaga siya. Pigment gallstones, these dark brown or black stones form when your bile contains too much bilirubin. Magkaiba talaga. Pero, di ba sabi, more common ang cholesterol, kaya kung nakakita kayo ng yellow, cholesterol yon. Okay? Ay, next time. Yan. Yan. Ayan na to yung risk factors. Being female. More common talaga sa mga babae. Being age 40 or older. 39 pala kami ni Sister Julie. Being a Native American, Ilocano, BI ako eh. Being a Hispanic or Mexican origin. Ito lang. Being overweight or obese. Marami kami nito. Being sedentary. Yung mga nakaupo na lang. So, sino yung mga nakaupo na lang? Call center agent. Yun, tama. Nako. Kayo, lalo na kung kayo po ay female, 40 na, call center agent, kasama kayo dun sa risk factors. Yan. Being pregnant. Kasi nga, pagka pregnant, marami talagang naapektuhan, digestion, elimination, excretion, circulation. Kaya, risk po dito sa mga pregnant. Pero, hindi naman palaging pregnant yan eh. During pregnancy lang siya, high risk factors yan. Kasama, itong mga kakasamang mga risk factors na to. Yan. Nako, dami pala. Eating a high-fat diet. Total, magaling naman kayong mag-Google. Ano yung mga high-fat diet? Yan. Nako, Ayun. napakadami niyan. Napakarami talaga. Sige, kumain kayo ng burger, ng pizza. Yun. Yun. Paulit-ulit yan. Meron pang burger pizza na ngayon. Yes. Pinagsama na yung burger at pizza. So kung yung high-fat diet yung burger,
high fat diet yung pizza, Yes. dinoble mo na sa burger Combination. pizza. Tama. Yun. So, i-enjoy nyo lang. Eating a high cholesterol diet, kasama pa rin yung food na yon. Yun. No. Tapos, eating a low fiber diet. Ito yung mga ayaw kumain ng Gulay. gulay at prutas. Nako, ito na. Sige. 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 Enjoy nyo lang. Gallstones. Talaga. Kasi bago tayo matapos, isipin mo pa lang ang pag-oopera nito, napakamahal. Kulang ang 200 mo. 300 pwede. Lalo na kung laparoscopy ang ginawa sa'yo, ay napakamahal. Having a family history of gallstones, meron ba kayong sa mga kamag-anak nyo ay nagkaroon ng ganito? So mag-ingat-ingat na po kayo. Having diabetes, pag diabetes kasi yung sympathetic, parasympathetic, or autonomic nervous system po ninyo ay may problema. So yung digestion, yung excretion ay meron na kayong problema. Wala. Problema, kaya kung kayo po ay diabetic, piliin nyo na po yung inyong kinakain. Kumain ng high fiber diet, low fat, low salt, being active, para hindi kayo, kasi pati na rin yung mga iniinom yung para sa diabetes ay may kinalaman na rin po dito. Having certain blood disorders such as sickle cell anemia or leukemia. Although ang sickle cell anemia, it's not that common sa ating mga Pilipino. Pero yung mga may leukemia, okay? Yan, alright. Losing weight very quickly. Bakit ganito? Losing weight very quickly. Kasi pagka naglulose kayo ng yung rapid na pagbabawas ng timbang, yung drastic na pamamaraan, nagbe-break kayo ng cholesterol, hindi makakope up yung liver at saka gallbladder natin. So, lalo pong nag-iimbak yung cholesterol doon sa apdo. Yun po ang explanation nun. Wow. Taking medications that contain estrogen sa mga babae, such as oral contraceptives or hormone therapy drugs. Kaya po, yung ibang yung oral contraceptive pills, meron pong adverse effects din po yan. Risk factor po na magkaroon po ng gallstones kasi yung estrogen ay kalaban ng cholesterol. So lalong tataas po yung cholesterol po ninyo pag nagtitake po kayo ng oral contraceptives at saka yung sa mga menopause na nag-HRT, yung hormone therapy na pinaiinom, that is estrogen. Di lalo na kung meron kayong liver disease. Mas prone na po kayong magkaroon ng cholelithiasis or gallstones. Alright, sige. Tuloy tayo. Complications. Sa kanina, nabanggit ko na rin. Inflammation of the gallbladder. A gallstone that becomes lodged in the neck of the gallbladder can cause inflammation of the gallbladder called cholecystitis. Mamamagana po siya. Cholecystitis can cause severe pain and fever. Siyempre po, pagka na-stuck na po siya doon, hindi na po makapag-excrete ng laman ng gallbladder, magkukos na po siya ng pamamaga, later on, infection na rin. So, this can cause severe pain. Yung iba sumisigaw sa sakit. Hindi nila ma-explain kung gaano kasakit yon. Parang mas matindi pa ba ito, ma'am, sa appendicitis? Oo. Oo, no? Mas masakit to. Sumisigaw yung ibang pasyente kasi meron yung, sabi ko nga, individual tolerance sa pain. Meron talagang hindi nila matolerate nito, talagang magpapadala sila sa ospital. Kasi ang pinag-iba ng appendicitis, yung annoying pain, alam mong may masakit, pero kaya mong i-tolerate. Unless pumutok na siya, masakit talaga. Pero hindi naman agad pumuputok yung appendix. Dito, kahit hindi pa siya pumuputok, yung pamamagana lang niya, tapos mag-spasm, sasakit talaga. Lalo na kung meron ng fever yung pasyente, meron na pong
na infection. O, di lalo na kung blockage of the common bile duct. Kanina dun sa ano natin. Gallstones can block the tubes or ducts through which bile flows from your gallbladder or liver to your small intestine. Kasi yung common bile duct, nag-merge. Yung hepatic duct at saka bile duct, nag-merge na sila maging common bile duct. E paano kung nakarating na po yung gallstone doon? Grabe, no? So, hindi na talaga makakalabas papunta sa small intestine. Severe pain, jaundice, and bile duct infection can result. So, talagang nakabara na siya. Yun na yung mga naninilaw na yung mga pasyente. Sumasakit at mayroon na pong infection. Yung mga hindi nakaka-avail ng ultrasound, siyempre pupunta yung pasyente sa doktor, bibigyan niya lang siya ng pain reliever. Pero kung naintindihan niyo po ito, ay makikita talaga sa ultrasound what's causing the severe pain. At magdidesisyon na yung doktor kung kailangan bang tanggalin na po ito agad o hindi. Pero there are cases na talagang emergency na tinatanggal. Yun. Nako. Blockage of the common bile. Yung pangalawa, ma'am. Yung pangalawa tayo. Gallbladder cancer. People with a history of gallstones have an increased risk of gallbladder cancer. Naintindihan nyo naman na siguro to. But gallbladder cancer is very rare, so even though the risk of cancer is elevated, the likelihood of gallbladder cancer is still very small. So, very small naman. Kaya lang, sabi ko nga, kung meron kayo nararamdaman, sasabihin mo, very small percentage naman maging cancer. Kaya nyo bang tiisin yan? Kung meron kayong stone, di opera na kayo kung talagang kailangan. Kasi there are some patients na ini-explain na po ng doktor na kailangan ng tanggalin, sasabihin niya, matutunaw pa ito sa herbal. Siguro kung maliliit, pero kung malalaki na, abutin kayo ng 5 taon na matutunaw, kung matutunaw pa po siya. At kaya nyo bang i-tolerate yung sakit na nararamdaman nyo kung talagang malalaki na siya? Yeah. Pero ano naman, di ba, ma'am, meron talagang ganun. Meron talagang mga iniinom na talagang tutunawin niya. Meron, kung maliliit naman, bibigyan po kayo ng choledogogs. Yung ganun. Meron. Kaya mahalaga yung mga kapatid, yung sinasabi nga. Anyway, siguro ma'am, itutuloy na natin yung discussion para lang hindi yung pagkaputol niya hindi maano. May mga prevention pa kasi, treatment tapos diagnosis pa. So para at least makita po ninyo kung ano yung pwede nating gawin pag meron na tayong ganito. Alright? So pinakita lang natin sa ngayon kung ano yung mga pwedeng mangyari at ano yung meron doon sa gallstones. Alright? Or anong nagiging sanhi, anong kadahilanan kung bakit nagkakaroon tayo ng ganyan. So next discussion po natin, ipapakita po ni Doc Eugene kung ano po yung mga prevention at ano naman yung mga diagnosis para hindi kayo yung haka-haka lang, no, na siguro may gallstones ako kasi sinabi ni Doc Eugene. No? Ganito yung nararamdaman ko, baka may gallstones na ako. Ay nako, magkaka-gallstones na kayo sa stress. Huwag kayong magko-conclude, magpatingin kayo sa doktor. Tama. At bago ako makalimutan, hindi lahat po ng gallstones ay inoperahan. Yun. Kaya lang ina-explain natin kung anong pwedeng mangyari kung meron po kayong bato sa abdo. Yeah. Buti sana kung tinanggal yung abdo nyo, ay pwede nating gawing papaitan. Wag naman. No? Well, anyway, so again, Doc Eugene, maraming salamat sa pag-discuss nyo po na yung gallstones na yan. Kasi minsan, tulad nga ng sabi ko kanina, mga kapatid, baka nakakaramdam na kayo ng mga ganito. Baka, may tendency ba, ma'am, na lumusot yung stone na yun? Pagka maliit nga, Maliit pero lang. pagka nakarating na siya sa maliit na butas, doon na siya magkukos ng pain kasi magkukos na siya ng blockage. Yan. So, minsan talaga, no, kaya nga mas maganda, mga kapatid, malaman natin talaga yung kadahilanan kung anong meron dito sa mga gallstones na to. So, ang main problem dito, Doc Eugene, yung liver at yung gallbladder. Yung gallbladder. Basta kung gallstones or gallbladder disease, doon sa abdo. Kasi ang naman ng bile,
ay si liver. Eh, di ba sabi ko kanina, imbakan siya ng bile Yeah. na nanggagaling sa liver. I-release niya kung kailangan. Ganun. Yun. Alright. So again mga kapatid maraming salamat po sa panonood po ninyo and I do believe na kayo po ay merong natutunan. At least kung sakasakali naman meron kayong mga kaibigan or mga kamag-anakan na alam ninyo na diagnose ng gallstones ay mas maganda meron din kayong karagdagang kaalaman, mga kapatid. Alright? So again, Doc Eugene, maraming salamat po. Alright, sige po, bago po tayo magtapos, pabatiin ko muna sa aking mga speaker and also co-host for this day. Sige, Doc Julie. Maraming salamat dahil may nararamdaman pero nandito pa rin po. Amen, amen. Salamat sa Panginoon. At ito na lagi kong naano sa bilo na noon Marami talagang bigla na lang sasakit yan. Napakagrabe. Parang hindi nila matotolerate ang pain. Parang niyan. Yung ibang sakit pwede pa Pero ito pagka talagang Yeah. talaga Common kagad. sa atin siguro to common sa atin to sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Madami tayo lechon, adobo. Lifestyle disease na po ito kasama na sa lifestyle disease. Maraming salamat sa ating guest Amen. speaker at nalinawan tayo na hindi pala ganun-ganun lang yun pero marami rin pinagdadaan. Alright. Salamat, Doc Julie. Alright, sige po, Doc Eugene. Muli ay maraming salamat sa pakikinig at sana sa susunod itutuloy po natin kung meron po kayong mga katanungan para masagot po natin. Lalong-lalo na yung mga myth, mga stories na hindi totoo. Pag kumain ka ng ganito, ng ganyan, nagkukos ng bato, marami pong kwentong ganon. Kaya sa susunod na itutuloy natin yung discussion po about gallbladder o abdo, ay mas maganda kung meron po kayong mga tanong para malinawan po natin ito. Kung hindi man kayang sagutin, ay pwede nating i-research. Ganun lamang po, para lahat tayo ay matuto. Hindi naman Yes. kami all-knowing dito. Basta kung ano yung nalalaman natin, na pag-aralan natin, ay pwede naming ibahagi sa inyo. Pero we may miss something, magtanong lang po kayo at kung kailangan ngang i-research natin, ay pagsabayan nating matutunan to. Yan. Alright, may dito, may nagsasuggest ng topic. Sabi niya dito, eczema daw, eczema. Oo, Sige, oo. pwede. Skin Pagka disease. eczema kasi, mga sakit sa balat. Oo. Sige po, makukonsider po natin yan. Si Ma'am Linda Quiñones po ang nag-suggest po nung eczema po na yan. Alright, sige po. At natin yan, tatalakayin po natin yan para po sa inyo. Para at least maging blessing po tayo sa mga kapatiran po natin. Alright, so again, maraming salamat mga kapatid for being with us this morning. At alam ko naman na kayo po ay na-bless sa tinapik po natin. So tutuloy lang natin discussion next Thursday. At magkita-kita na lamang po tayo bukas mga kapatid. Mamaya, e-ere na po yung The Baptist Lunch. Kaya mag-tune in lamang po kayo dyan. At napaganda po ng tatalakay dyan. Kasi more on doctrines po ang tinatalakay every Thursday mga kapatid. Kaya again, maraming salamat mga kapatid. Tune in lang kayo dyan sa ating programang The Baptist Lunch. Alright? Kaya, wag po kayong alis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.